Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. Ang topic po natin for today is the Emmanuel, God with us. And makikita po natin to sa Matthew 1 verse 23. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Sa Tagalog po, narito, magdadalang taong isang birhen at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So, isi-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. So, sa first teaching po, yung God wraps Himself with humanity. So, yung Panginoong Kristo, alam po natin na siya ay banal na espiritu na mula sa langit. Pero simula nung nagkatawang tao siya, binalot niya ang sarili niya sa laman at sa dugo, gaya sa atin sa mga tao. Dahil ang Panginoong Kristo, hindi natin siya makikita dahil kapag wala pang nakakakita sa Panginoong Kristo ng buo or kita ang mukha niya gamit ang banal na Kristo, dahil sa tuwing kinakausap siya ng ating mga propeta noon, siya ay isang tao, ngunit walang mukha at maliwanag ang nakikita nila. So, nung nagkatawang tao siya, binalot niya ang sarili niya gaya ng sa atin na laman upang makita at makilala siya ng mga tao. Kung kaya't ipinanganak siya ng birhen na si Maria. Sa second teaching po, God reconciles with us. So, ang Panginoong Kristo, siya mismo ang gumawa ng mga bagay upang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya at magkaroon ng strong bond with Him. Siya mismo yung gumawa ng paraan upang tayo'y masingil sa ating mga kasalanan, upang mapagbayaran ng ating mga kasalanan. Lahat ng iyon ay sa Diyos lamang at siya ang may gawa nito upang tayo'y magkaroon ng connection sa Kanya, at siya rin ang gumawa upang tayo'y masingil sa ating mga kasalanan. Sa third teaching po, God is present with us. So, yung Panginoong Kristo, lagi natin siyang kasama sa kung ano man ang ginagawa natin sa buhay. Sa lahat ng bagay, Diyos ang nakakaalam kung anong nangyayari sa atin, dahil kahit saan tayo magpunta, katabi o kaharap lang natin ng Panginoong Kristo at hindi siya mawawala sa ating piling. Proceed po tayo sa application, and first application po, treasure Jesus at the most precious gift. So, kung tayo may pinakaiingatan tayong mga gamit o regalo na galing sa ating kapamilya o mga kaibigan, i-treasure din natin ang Panginoong Kristo sa ating buhay, dahil hindi tayo magkakaroon ng magandang buhay kung hindi dahil sa ating Panginoong Kristo, at siya rin ang naglilinis ng ating mga kasalanan sa kung anong mga nagagawa natin. Panginoong Kristo lamang ang siyang gumagawa ng paraan upang magkaroon tayo ng magandang connection sa Kanya, kung kaya't i-treasure natin kung anong relationship, kung anong mang meron tayo sa ating Panginoong Kristo. Second application po, put your faith in Christ's work of reconciliation. So, maniwala lang tayo sa kung anong ginawa ng ating Panginoong Kristo sa atin, sa kung anong ginawa niya at hinayaan niyang hinayaan niya ang sarili niya na mapako sa banal na krus. Magkaroon tayo ng walang hanggang buhay sa piling ng ating Panginoong Kristo. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas at ng mga pangangailangan natin sa buhay. So, magkaroon tayo ng tiwala sa ating Panginoong Kristo.
ibigay natin ang buong faith natin sa Kanya dahil alam natin na ang Panginoong Kristo lamang ang makakagawa ng lahat ng bagay sa buong mundo. Sa third application naman po, fellowship with the Father and His Son through the Spirit. Alam naman po natin na ang Diyos at ang Anak ay iisa dahil nagkatawang tao lamang ang Panginoong Kristo upang ilaganap sa buong mundo ang balitang maganda na dala ng ating Panginoong Kristo. So, sambahin natin sila sa kanilang mga espiritu, sa kanilang mga nagawa sa atin, sa kung anong meron tayo ngayon at naligtas tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Nasingil tayo sa ating mga kasalanan at ang Panginoong Kristo ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Proceed po tayo sa discussion. So, what does Emmanuel means to you? So, alam naman po natin na ang ibig sabihin ng Emmanuel ay God with us. So, kahit anong mangyari, Panginoong Kristo ay lagi nating kasama sa buhay natin. Mapaskul man yan, trabaho, or kahit anong ginagawa natin sa buhay, nandiyan ang Panginoong Kristo sa ating tabi at huwag tayong mag-aalinlangan na humingi ng tulong sa ating Panginoong Kristo dahil nandiyan lamang siya sa ating buhay at hindi niya tayo pababayaan. At alam ng Panginoong Kristo lahat ng ginagawa natin dahil sa kung anumang bagay ang ginagawa natin, nandiyan ang Panginoong Kristo upang gabayan tayo sa lahat ng bagay. Ayun lamang po at maraming salamat.